ando na yung minsan may payabangan na ng mga magkakaklase. Masabihin ng isa, kamusta naman yung buhay mo dyan? Ay, okay na, nakapag-graduate na ako ng mga anak ko, 5 na yung graduate. Di siya naman, business na ako. Okay, meron na akong ganito. Hindi mawawala po yun Normal na yun ako naman kasi, mahirap lang po ako. Hindi naman ako ganun tatahimik lang ako. Makikinig. Eto po, simpleng tagaturo lang ako. At ako'y nakatira lang dito sa ganun. Napakasarap. Whether magmayabang sila or whether na ito ay bahagi ng kwentuhan, napakasarap yung mga dinaanan natin mga buhay ng nakaraan. Di po ba? Kaya umaten kayo ng reunion tingnan nyo kung tama yung aking i-share. Tapos po, kaya lang, meron ilan doon sa mga klase ko, hindi successful yung kanilang buhay. Hindi sila successful sa anak nila, successful sila sa business, successful sila doon sa kanilang education, pero may kulang Hindi ibibigay lahat ng Diyos. Kala banggit nila, hindi sila successful sa isang bagay. Ako maaaring hindi ako successful sa ibang bagay, pero pag uwi ko sa bahay, lumapit yung anak ko, umakap, humalik, asa pakasarap ng pakiramdam. Nararanasan niyo po sa anak niya. Yung bang kahit maliit ka, kahit malaki ka, pag may sumalubong sa iyong anak, napakasarap. Okay? Nung pagbalik ko sa bahay, wala akong kinuwento, pero naramdaman ko yung aking kagalakan dahil mayroon na akong anak na kung saan ay nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Ano po nang ibig ko sabihin dito? Sila successful sa kanilang field of their endeavors, yung kanilang chosen field, sa business, material things. But, ang sabi po, the true measurement of happiness is not only material thing. Yung magkaroon ka ng isang pamilya at mga anak is more success to heaven. Lalong-lalo na po kung ang iyong mga anak ay magiging godly children na matatawag. Godly children, ano ba ibig sabihin doon, Brother Nelson? Yung po bang anak natin ay na-train natin kung paaning maging mabuting mga anak at tagasunod ng ating Panginoon. Okay. God views success not in terms of any other material things. Ang gusto pakita po ng aking mensahe sa araw na ito. Dito ka, Brad. Dito po. Siksikan kayo dyan. Mali yung ating pananaw na kung saan ang tinatawag natin, masusukat mo ang success ng isang tao sa dami ng kanyang pera, sa kanyang katanyagan, o yung kanyang mga magagandang trabaho o career. But God views success in terms of godly, loving family relationship. Tandaan po natin to. Kung paano ang bawat isa sa atin ay mapapanatili yung ating isang buong pamilya na lumilingon, kumikilala, sumasamba sa nag-iisang Panginoon. Lahat po yan mawawala. Pansinin niyo yung LA, lugar ng mayayaman. Bakit ganun po walang nakapili na sunugin yung buo? Los Angeles na yun. Buti pala, hindi tayo nakabili ng bahay doon. Kung nagpataon pala, pagsisisihan pala. Mawawala lahat Pero ang pamilya, andyan.
Ano ang hinahanap ng ating Panginoon sa atin? Okay. Ang mensahe ko po ito sa umaga ito ay ang kahalagahan kung paano natin ipapasa sa susunod na henerasyon, sa susunod nating mga anak, yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala na may Diyos, may nung naghahari sa ating mga buhay hanggang sa pinaka-henerasyon. Hindi lamang sa anak natin na ito. Kunwari, ito yung anak natin. Pero yung anak natin na ito, maaaring sa kaapu-apuhan at sa mga susunod na henerasyon. Ito po yung ating mensahe na nais ko pong ibahagi sa inyong lahat. Sabi po dito sa Deuteronomy 6:2, wala pa po dito, na ikaw ay matakot sa Panginoong Diyos, sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng mga araw at mga araw. Sinabi po dito, hindi natatapos ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak lamang. Maswerte yung mga lolo at lola dinatnan yung apo. Maswerte po kayo dahil may pagkakataon pa kayo turuan, ibahagi dun sa apo, at kung may apo ka pa sa tuhod, napakaswerte ng batang yun. Hindi tayo natatapos sa anak lang natin sa pagtuturo hanggang mailapit natin po yan sa ating Panginoon. Bakit po? Sa Ephesians 4:13, ang linaw ng sinasabi po sa bawat sasabi. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos ng paglaki ng tao. Kaya kung may mga tagapagturo, hindi nga kita apo, hindi nga kita anak, pero may mga tagapagturo po tayo. Iba yung responsibilidad ng magulang, iba yung responsibilidad ng mga tagapagturo. Malaking bahagi ang tatay, ha? Mamaya po. Kaya lang, minsan nalulungkot ako. Ang daming Pilipinong tatay na hindi nagagawa ang responsibilidad sa pagtuturo sa kanilang anak. Bakit? Karamihan po ng mga tatay nandun sa ibang bansa nagtatrabaho. Dahil hindi po yan ay solusyon o problema. Tingnan po natin. The fundamental goal of Christian parents should be to guide their children, kaya hindi dapat po tatay lang o nanay lang, to a saving faith in Christ, and to set them on a path to maturity, bringing them to the full measure of His glory. Yung pong pag-aanak, hindi po yun yung nagkaroon ka lang ng anak wala na tayong responsibility. Lagi niyo pong tatandaan, ang bata, ang mga anak, ang siyang tinatawag na mana natin yan mula sa ating Panginoon. Kasi mga bata rito po yan. Minana natin yan, hindi basta-basta binigay lang sa inyo. Kaya ako galit na galit po doon sa mga ina, magulang, tinapon sa basurahan, may pusod pa. Binigay sa iyo yun dahil alam ng Diyos, mayroon kang responsibilidad na dapat gawin doon. Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kaya kayong mga babae, huwag kayo nagpapa-abort. Okay? Yung ibang hindi sinuswerte, gusto magkaanak, hindi po sila nabibigyan o pinagpapala. Yun naman pinagpapala, hindi naman po alam.